imagine that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord, and showed me the way. Jesus, you're a superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. Never imagined that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord, and showed me the way. Jesus, you're a superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. Jesus, you're the superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. You're the superstar. Cause you're the superstar. Oh Jesus, Jesus, you are the superstar. We praise your name. Hallelujah. Hallelujah. He will be like rain falling on a field, like showers watering the earth. In his days the righteous flourishes, prosperity abounds. He will rule from sea to sea. All kings will bow down to him. All nations will serve a Lord and King. He endures as the sun, as long as the moon. His majesty will shine through all the world. Praise be to the Lord my God.
though our strength is failing, Lord, our strength is ebbing away. As long as we know that you are here by our side, we can make it, Lord. As long as we know that you are the God of Israel, who reaches out, Lord God, to strengthen us, we can stand, Lord. Is thy name, who has set thy glory above the heavens. O Lord, our Lord, how excellent is thy name. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp to keep me burning. Keep me burning for another day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me peace in my heart to make me humble. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart to make me humble. Make me humble for another day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King.
and give me joy in my life, make me happy. Give me joy in my life, I pray. Give me joy in my life and make me happy. Make me happy for another day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Isa pong mapagpalang gabi sa ating pong lahat. Welcome po sa ating pong General Bible Study. We give thanks and glory to the Lord for His abundant mercy and grace about isa po sa atin. We would also like to acknowledge our beloved Bishop Louie and Pastor Norma Santos for their love, yung kanila pong support and guidance po sa bawat isa po sa atin. So tonight, we will explore a new parable in the Bible. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, buong puso po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay mo po sa amin na makapag-aral ng iyong po mga salita. Patawarin mo po kami sa aming po mga pagkakasala, maliit man o malaki, sa isip, sa salita at sa gawa. Ingatan mo po ang bawat isa po na nakikinig ngayong gabi. Buksan mo ang aming mga puso at isipan upang matanggap po namin ang mensahe na nais mo pong itanim sa aming po mga puso. Muli sa iyo po lahat ng kadakilaan at kapurihan. In your most precious and wonderful name, in the name of Jesus Christ, Amen. Praise the Lord. Last week, we concluded our study on the parable of the Good Samaritan, kung saan ipinakita po sa atin ng Panginoon through the Samaritan kung paano po siya huminto sa ating po mga landas para iligtas po at alagaan po tayo hanggang sa punto ng sacrificial cost. At bilang mga nakatanggap po ng biyaya na yon, we should also extend our hands to others in need. Ngayong gabi naman, bilang pagpapatuloy, let's talk about the parable of the persistent widow. Ang sabi po sa Luke 18 verses 1 to 5, Then he spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart, saying, There was in a certain city a judge who did not fear God nor regard man. Now, there was a widow in that city, and she came to him saying, Get justice for me from my adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, Though I do not fear God, nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Kung mapupuna po ninyo sa mga talatang ito, sinadya po ng Panginoon pumili ng isang widow bilang central figure po ng kwento. At alam niyo po ba, sa biblical culture po, pag sinabi pong widow, sila po'y madalas or they represent vulnerability, exposure, and weakness. Mga kapatid, wala po siyang social protection itong widow na to. At wala rin po siyang asawa para ipagtanggol po siya sa publiko. At hindi lang po yan, wala din po siyang kasamang tagapagtanggol sa harap po ng hukuman. That is why, napakadali po siyang mapaalis ng mga makapangyarihang mga tao. Why? Kasi po maliit or wala po talaga siyang impluwensya sa lipunan. Yet, nilagay po ng Lord ang taong ito at the center of the story. A type of person whom society overlooks. Kaya nga po ang sabi po sa Psalm 68 verse 5, sinabi that God is a father of the fatherless, a defender of widows. So maaaring insignificant po ang tingin po sa kanya ng mundo, pero nakita po ng Diyos ang kanya pong kaso, ang kanya pong mga luha at iyak. Apparently, sa Luke 18 verse 3,
The widow said, "Get justice for me from my adversary." Yun ang sabi niya sa verse 3. So hindi lang po siya basta malungkot. She was opposed. Meron po kasing tao na laban po sa kanya or against her. Someone had wronged her. At maaaring meron pong nag-take advantage ng kanyang pagiging mahina. So nangangahulugan na ito po na hindi po imaginary at exaggerated po yung problema po at nararamdaman po niya. She had a real adversary and a real case. Sa madalit sabi, same sa marami pong tao sa panahon po natin ngayon. Ang iba po feel opposed, attacked, misrepresented, or mistreated. Perhaps sa trabaho, sa opisina, sa negosyo, or sa eskwelahan, o sa pamilya. Pero alam niyo po ba, ang sabi po ng Psalms 9 verse 9, "The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble." So kung mapapansin po ninyo, maaaring humarap po ang byuda sa isa pong kalaban. Ngunit, hindi po siya kailanman nawala sa abot ng katarungan po ng Diyos. Yung iyak po niya ay hindi po isang greed. Hindi po ito isang selfish ambition. Or hindi rin po ito isang emotional revenge. Hindi po siya humihingi ng luxury or ng estado or ng personal advantage. Ang iniiyak lang po niya was a plea for justice. That means, gusto po niyang maitama yung mali. Gusto niya pong manaig ang katotohanan sa pamamagitan po ng pagganap po ng hukom sa kanya pong tungkulin. At napakahalaga po nito. Bakit ko po sinabi? Kasi po, ang isang persistent na prayer must not be confused with selfish demand. Ano po ibig sabihin? Tandaan po natin, yung pong persistence ng widow was righteous. Kaya, righteous din po yung hiling niya. At ang sabi po sa Isaiah chapter 1 verse 17, "Learn to do good, seek justice, rebuke the oppressor, defend the fatherless, plead for the widow." So ibig sabihin, her cry was aligned with God's concern for justice. So nakaayon po pala siya sa Diyos. Sapagkat hindi naman po siya nagre-rebelde laban sa authority like others do. Na kaya niya po ginagawa ito because of rebellion or gustong gumanti. Pero itong babae ito was only appealing for righteous judgment. Ano po ibig sabihin? This means weakness does not mean voicelessness when the weak can still appeal to God. Hindi po ibig sabihin na kapag mahina po ang isang tao ay wala na po siyang boses. Sapagkat ang mahihina po ay maaari pa rin pong umapila po sa Diyos. She had little human strength, yes, pero meron pa rin po pala siyang boses. At kahit wala po siyang social power, pero meron pa rin po siyang iyak. Although wala po siyang visible defender, hindi po siyang pumayag maglaho. So ito po yung ganda ng kwento. Bakit ko po sinabi? Kasi po yung pong kahinaan ng widow did not silence her. Yung kawalan niya po ng kapangyarihan did not cancel her persistence. Kaya po ang sabi po ng Proverbs 31 verses 8 to 9, "Open your mouth for the speechless. Open your mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy." So kung inuutusan po ng Diyos ang iba na magsalita para sa mahihina, then yung pong mga mahihina themselves must also know that their cry, yung kanilang mga iyak, yung kanilang mga daing matters before God. In other words, maaaring tawagin kang mahina ng mundo, pero hanggat kaya mo pang umiyak sa Diyos, you are not voiceless. Therefore, everyone is reminded that silence is not the only option. Hindi lang po yan ang option. We can cry to God, pwede. Pwede pala nating dalhin yung kaso po natin sa harapan po niya. We can keep praying. We can still keep believing that justice matters.
Maaaring baliwalain po ng mundo yung iyak na mahina, pero sinusulat po pala ng langit ang bawat righteous appeal. Meanwhile, sa Luke 18 verses 2 to 5, yung pong judge represents a man who possess legal authority. Nasa kanya po yung legal seat, yung abilidad para desisyonan po ang kaso, yung kapangyarihan over the widow's situation, at yung pong responsibilidad to uphold justice. So yung opisina po niya was supposed to protect the oppressed and correct wrong. Kaya lang, ang problema po ay ito. He had the position of justice without the character of justice. Yun ang problema. Siya po ay nakaupo sa lugar kung saan po ang righteousness should have been practiced. Pero yung kanya pong puso ay wala pong lamang compassion. At ito po ay nagpapakita that authority by itself does not make a person righteous. Therefore, a person can hold a position, yes, can carry a title, yes, and sit in a place of decision, yes, yet still fail morally before God. Pwede pala mangyari yan. Kaya po ang sabi po ng Proverbs 29 verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. Ibig sabihin, nakakonekta po pala yung pagdaing po nung balo sa corruption nung judge. At hindi lang po yan. Kung mapupuna po ninyo, the judge himself admitted sa verse 4 ng Luke 18. Ang sabi niya, though I do not fear God, nor regard man. This means, wala po siyang reverence. Wala po siyang accountability at takot sa harapan po ng divine justice. At nakita po ng Diyos yung desisyon po niya. Ano po implication nito? A person who does not fear God can use power without conscience. Remember, ang takot po sa Diyos ang nagpapaalala po sa ating lahat na hindi po tayo ultimate. Why so? Dahil ang bawat judge will one day be judged at ang bawat ruler is still under the ruler of all. Kaya po ang sabi po sa Ecclesiastes 12:14, for God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. So hindi po alam nung judge na kahit na yung pong kanyang mga nakatagong motibo ay kitang-kita po sa harapan po ng Diyos. That is why mukha mang earthly yung courtroom niya, nanonood pala ang langit. At hindi lang po yan. Ang sabi niya rin po that he did not regard man sa verse 4. This implies na wala po siyang compassion, wala po siyang concern, wala po siyang simpatya para sa mga mahihina, sa mga nagdurusa, sa mga oppressed, at higit sa lahat, wala din po siyang moral na kabigatan para sa hustisya. That is why yung kawalan po niya ng takot po sa Diyos produce a lack of care toward other people. At ganito po madalas ang pattern po ng kasalanan. When reverence for God dies, namatay, ang compassion po for people also weakens. Humihina po. Kapag nawawala po ang paggalang po sa Diyos, humihina din po yung malasakit sa kapwa. Kaya po ang sabi po sa 1 John chapter 4 verse 20, for he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Kung yung kapatid niya na nakikita niya ay hindi niya kayang mahalin, papaano pa kaya niya mamahalin ng Diyos na hindi naman niya nakikita? So therefore, a heart that is cold toward God often becomes cruel toward man. Just imagine mga kapatid, hindi po siya naugado sa pagdurusa ng balo. Why? Dahil spiritually dead po yung kanyang puso. At yan po ang peligro ng authority without righteousness. Sapagkat hindi po nito kayang palitan ng titulo ang karakter. Same with position na hindi po kayang pagtakpan po ang korupsyon. Katulad po na nangyayari po sa bansa po natin, gaano kadaming tao nahihirapan at oppressed dahil sa mga nasa posisyon.
Think about it. So with this in mind, a seat of judgment is dangerous in the hands of a godless heart. Meron pong authority at kapangyarihan yung judge, pero wala po siyang righteousness at habag. Nasa kanya man yung responsibility, pero wala po siyang moral fear. So in view of this, ang sabi po sa Isaiah 1:17, learn to do good, seek justice, rebuke the oppressor, defend the fatherless, plead for the widow. Unfortunately, nabigo po yung judge sa inutos po ng Diyos sa mga pinuno na maging matapat. In fact, ito po ay nangyayari sa iba't ibang organization, mapagobyerno man yan, mapakumpanya man yan, or even sa church, or mga private sectors, or anything na mayroong mga public influences, or anybody na nabibigyan ng pagkakataon na mag-lead po ng mga tao perhaps, must never become a covering for a heart without compassion. Now, why is this? Kasi po, maaari pong alam ng tao kung paano po mag-lead. Pero pwede po palang nabibigong magmahal. Ay iba po, marunong po magsalita, pero nabibigo po palang makinig. Perhaps alam po ng iba kung paano po magdesisyon, pero nabibigo po pala siyang i-discern ang hustisya. Alam niyo po, ang sabi po sa Micah 6:8, He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God? I just want you to know that God does not only require public authority, kung hindi He requires justice, mercy, and humility. Yan po ang kanyang requirement. That is why meron mang upuan ng hustisya yung judge, pero wala po yung puso niya para sa hustisya. At inexpose po siya nung daing ng balo. Tinanggal po ng kanyang persistency yung emptiness ng karakter po ng judge. So lumilitaw na yung pumahinang balo na naturingan ay naging morally greater pa kaysa doon sa makapangyarihan na judge. Now why is this? Dahil naniniwala pa rin po siya na nagmamatter po yung hustisya. Habang yung judge naman po ay huminto na po caring about justice at all. In fact, napaka-specific po nung daing po nung babae, nung balo. Hindi lang po niya sinabi na tulungan mo naman ako kahit paano. Gawin niyo po namang mas madali yung buhay ko. O dili kaya sinabi niya, bigyan niyo naman po ako ng comfort. Or bless me generally. Malinaw po yung daing niya. Get justice for me from my adversary sa verse 3 ng Luke 18. Ibig sabihin, alam niya na yung problema niya ay hindi lang po basta simpleng emotional discomfort. Kundi ang problema po niya ay isang injustice na kailangan po ng pagtutuwid. Kaya sa panahon po natin, sa iba po mga mananampalataya po na humihingi po ng tulong po sa Panginoon, pero in general terms, pinakikita po sa atin ng kwento na ito na meron po pala mga pagkakataon na ang pananampalataya po must bring the exact burden before God. Ibig sabihin, dapat specific or specify po natin kung ano po yung gusto po nating sabihin po sa Diyos. Kaya nga po hindi po tinago ng balo yung pangangailangan po niya, kung hindi pinangalanan niya po yung kanyang pangangailangan. Justice. Yun po ang kailangan niya, hustisya. Kaya po sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6, But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Sabihin daw po natin kung ano ang kailangan po natin sa Diyos, i-specify po natin. Kaya po yung request po ng widow was made known. Hindi po siya humingi ng revenge or ng selfish advantage. Hindi rin po siya humingi ng tulong sa Diyos para sirain ang kung sino man out of bitterness. Ang hinihingi lang po niya ay maitama ang mali, tayuan at panghawakan po ang katotohanan at mabigyan po siya ng hustisya. Yun lang ang hiling niya.
Brothers and sisters, hindi po kinukundina ng Biblia ang ganitong klase ng righteous appeal para sa hustisya. Rather, ang kinukundina po ng Biblia, yung pong revengeful hatred. Kaya nga po, ang sabi po sa Romans 12:19, Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, nasusulat, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. Meaning to say, hindi po nilagay ng balo ang hustisya sa sarili niyang kamay. Kung hindi dinala niya po yung kaso niya sa tamang channel or authority. Therefore, spiritually, we need to bring injustice before God instead of allowing bitterness to rule the heart. Sa halip na hayaan manaig po ang kapaitan po sa puso, dalhin po natin sa Diyos ang anuman pong kawalang katarungan na ating po nararanasan. Alam niyo po mga kapatid, ang matindi po dito, she spoke to a powerful judge. Tumayo po siya sa harap ng isang tao with legal authority at nagdemand po siya ng hustisya. Ano po ibig sabihin? Hindi po ito isang arrogance. It was courage. Pwede po siyang patahimikan ng takot, ng kahinaan, at pati ng pagkakaantala or delay, at pati yung pagiging indifferent ng judge sa kanya. Pero patuloy po siya nagsalita. Why? Because, ang sabi po sa Psalms 27 verse 1, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Ano po ibig sabihin? Courage is not the absence of weakness. Kundi ang courage mo is weakness refusing to be ruled by fear. Tandaan po natin, wala pong visible power yung balo, pero meron po pala siyang boses na hindi po pala susuko. Kaya sabi po sa Proverbs 31 verses 8 to 9, Open your mouth for the speechless in the cause of all who are appointed to die. Open your mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy. Ibig sabihin, pinahalagaan po ng Diyos ang righteous speech on behalf of the vulnerable. That is why, kung ang mga namumuno po ay inuutusan po na buksan po yung kanilang bibig para sa mga speechless, then yung mga mahihina naman po ay kailangan po malaman din po nila na yung pong kanilang mga daing matter before God. Sa madaling sabi, hindi po interruption sa hustisya ang daing niya o yung iyak niya, kundi ito po ay isang demand para ang hustisya po ay makamit niya, makuha niya ang justice. Kaya po pinaalalahanan po tayo ng Isaiah 1:17 na matuto daw gumawa ng mabuti, maghanap ng hustisya, rebukin ng nang-o-oppress, i-defend ng fatherless at mag-plead para sa balo. Moreover, hindi po indifferent ang Diyos sa mga iyak ng mahihina. Kaya po, sabi po sa Psalms 9 verse 9, The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. Ito po ay nagpapaalala po sa atin na naririnig po ng Diyos kung ano po ang binabaliwala ng iba. Sa makatuwid, the world may ignore the cry of the weak, yes, but heaven records every righteous appeal. That is why we need to keep praying, we need to keep crying. Patuloy po nating dalhin yung ating po mga hinaing sa harapan po ng righteous judge. Meanwhile, sa Luke 18 verse 4, ang sabi po rito, And he would not for a while, but afterward, he said within himself, sinabi niya sa sarili niya, Though I do not fear God, nor regard man. Just imagine, nangangailangan po talaga yung balo. Kaya lang po ang nakakalungkot, kahit meron pong kapangyarihan yung judge na tumulong, pero mas pinili niya pong hindi kumilos. So therefore, madalas po ang nagpapabagsak po sa mga mahihina ay hindi lamang po yung kanila pong mga kaaway, kundi maging yung mga pananahimik po ng mga may otoridad na tumulong. For ignoring the weak is a moral failure, at ang silence can be injustice pala. At hindi po alam ng iba na ang pag-aatubili po ay maaaring mas magpalalim po yan ng pagdurusa po ng isang tao.
That is why refusing to act can become participation in wrong. Now, why is this? Always remember, brothers and sisters, pag ang isa pong tao na meron pong kakayanan na ipagtanggol po ang mga mahihina, pero mas pinili po lang na manahimik, yan palang pananahimik na yan ay maaari po palang mas magpalakas po sa kamay ng unjust. Please do not get me wrong, hindi ko naman po sinasabi sa mga mahihina na manlaban kayo, maging maingay para lang makipag-away o makapanira po na iba. Ang ibig ko lang po sabihin ay magsalita po tayo ng may katapatan at katotohanan upang maayos po ang mga bagay na kailangan talagang ayusin. Kaya po ang sabi po sa Proverbs 24 verses 11 to 12, deliver those who are drawn toward death and hold back those stumbling to the slaughter. If you say, surely we did not know this, does not he who weighs the heart consider it? This means, hindi lamang po ang ginagawa ng tao ang tinitimbang po ng Diyos. Hindi lang yan. Kundi pati po yung mga bagay na pinipili niya pong hindi gawin. Kapag ang katarungan po ay humihiling po ng pagkilos. Kaya yung pong pagkabigo po ng Diyos ay hindi lamang po dahil na mabagal po siya, kundi dahil pinahintulutan niya po ang kanyang pag-atubili sa pagdurusa po ng balo. That is why, wag po nating kalimutan na ang utos po ng Diyos is to defend the weak. Tandaan po natin, hindi po optional ang hustisya sa buhay po ng mga anak po ng Diyos. Bakit po sinabi? Kasi po, hindi lang po pala ang utos ng Lord ay umiwas sa kasamaan. Kundi ang utos po niya is to actively do good na ayon sa Isaiah 1:17 binasa natin kanina. Meaning, hindi po tayo pwedeng maging passive when the weak are being crushed. Kaya po, sabi po sa Micah 6:8, He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God? That means, true spirituality is not only prayer and worship, hindi lang po yun. It also includes justice, mercy, and humility kasama rin po. Hence, wag po nating baliwalain yung mga sugatan, or yung mga falsely accused, lalo na po yung mga mahihirap, pati yung mga naaabunda na. Ganun din yung mga mahihina sa spiritual, even the voiceless. Sa kahit sa organization, sa politika man yan, sa trabaho yan, sa negosyo, sa eskwelahan, private sectors, o mapa church po. Any person with influence must be careful not to become like the unjust judge. Tandaan po natin, ang iba po ay binigyan po ng boses ng Diyos, use it to defend the truth. Kung binigyan po tayo ng authority, use it to protect the weak. Kung binigyan po tayo ng influence, do not use it to preserve comfort while others are suffering. Sa makatuwid, pag binabaliwala po yung iyak po ng mga mahihina, hindi po natin namamalayan na nabibigyan po natin ng mas maraming panahon or oras ang injustice para makahinga. Kaya yung pong pananahimik po ng judge ay nagbigay po sa kawalan ng hustisya ng magpatuloy. Pero hindi po pumayag yung balo to let her pain be buried. As she kept coming, she kept speaking, she kept demanding justice. Therefore, do not silence the weak, do not dismiss the wounded, and do not ignore righteous cries. Kaya po sa Psalms 82 verses 3 to 4, defend the poor and the fatherless, do justice to the afflicted and needy, deliver the poor and needy, free them from the hand of the wicked. Ibig sabihin, heaven hears the cry of the weak, and God calls His people to hear it too. Meanwhile, ang sabi po sa Luke 18:5, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Lumilitaw, yung pong kanyang persistence ay hindi po pwedeng baliwalain ng habang buhay. Hindi po sinabi ng judge na siya po ay isang tao na pumunta lang po na isang beses at naglaho na, nagdisappear na. Kundi siya po ay dinidescribe na pabalik-balik, kaya po naging imposible na po para sa kanya i-dismiss yung babae. That means, ang kanya pong pagpupursige ang nagtulak po sa hukom na kumilos, na kahit wala po itong takot sa Diyos at malasakit sa kapwa. Meaning to say, yung isang mahinang balo na walang social power ay naging isang disturbance sa isang corrupt authority. Why?
because she refuses to stop coming. Makikita po natin dito na wala po sa posisyon, sa yaman, or sa impluensya yung lakas po ng babae. Kundi ito po ay nasa kanyang endurance. Hindi po siya pumayag na maglaho lang ng basta. At yan po yung kuminsan ang problema ng ibang tao. Marami pong tao sa panahon po natin, once umiyak sa Panginoon. Kapag walang nagbago, hindi tumugon ng Diyos, hindi nakakuha ang sagot, ano nangyayari sa iba? Sumusuko na po kaagad. Ayaw nang umasa, which should not be the case. Nakita niyo po yung widow, yung kanya pong righteous persistence ay hindi po madaling nabura ng delay. Hindi niya po pinayagan yung unang pagtanggi po ng judge sa kanya na maging final say or final word. Alam niya yung kaso niya mattered. So she kept bringing it forward. So this reflects Psalms 55 verse 17 na sabi rito, evening and morning and at noon I will pray. Ulitin ko ang sabi ng talata, evening and morning and noon. Sa gabi, sa umaga, sa tanghali, magdarasal ako and cry aloud. Iiyak ako na malakas and He shall hear my voice. Ibig sabihin ng tunay po na pananampalataya ay hindi lang po umiiyak sa unang pagkakataon ng sakit, bagkus ito po ay patuloy na umiiyak until justice comes. Mga kapatid, gusto po kasi manatiling komportable nung judge habang nananatiling sugatan yung balo. Pero hindi po pumayag yung balo na bigyan po siya ng comfort habang ang kawalan po ng hustisya ay manatiling hindi nare-resolba. And so, yung kanya pong iyak interrupted his indifference. Ang kanya pong patuloy na pagpunta po ang naging dahilan upang hindi na po maging komportable ang hukom sa kanyang katiwalian. Therefore, righteous persistence refuses to let wrong remain undisturbed. Ang matuwid na pagpupursige ay hindi po nagpapahintulot na manatiling hindi po na itatama ang mali. Nadabanggit po sa Proverbs 31 verses 8 to 9. In other words, naging buhay po na rebuke yung paulit-ulit na iyak ng balo sa judge na umpisa pa lang dapat ay kumilos na po ng may katwiran. Spiritually, ito po ay nagtuturo sa ating lahat ng lugar ng persistent prayer. Tandaan po natin, hindi po pinapalitan ng persistent prayer ang Diyos po na mula po sa pag-aatubili, patungo sa pagiging mapagmahal. Hindi po siya katulad ng unjust na judge. Hindi po siya sumasagot dahil lang po sa nainis po ang Diyos. It's not like that. Kundi siya po ay tumutugon. Why? Because He is righteous, He is faithful, He is compassionate, and most of all, He is merciful. Kaya po ang layunin po ng persistent prayer ay hindi po para pilitin ang pag-ibig out of God. Hindi po yun. Kundi ang layunin po nito is to keep the faith alive habang nag-aantay po sa timing at sa sagot po ng Diyos. Kaya po sinabi po sa Luke 18 verse 1, then He spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Binigay po ng Lord ang parable na ito kasi po pinoproteksyonan po ng persistent ang puso from fainting. Tinutulungan niya po ang isang mananampalataya from surrendering to despair. At higit sa lahat, tinuturuan din po nito ang kaluluwa to keep returning to God kahit na hindi pa po lumilitaw or dumarating ang sagot. At hindi lang po yan, pinapanatiling buhay ng persistence ang kaso sa harapan po ng Diyos. Yung pong paulit-ulit na pagpunta po ng balo sa judge ay nagtuturo po sa lahat na not to bury righteous burdens too early. Huwag po natin kaagad isang tabi yung mga matuwid na pasanin. Why is this? Kung minsan po kasi humihinto na po ang iba because they assume delay means denial. Habang ang iba naman po ay tumitigil na po sa pag-iyak po sa Diyos dahil iniisip po nila na wala naman nagbabago eh. Could you imagine that? Pero ang tinuturo po sa ating lahat ng ating Panginoon na is the opposite. Keep coming, keep crying, keep
keep trusting, keep believing that justice still matters. Kaya pinaalala po ng Galatians 6:9, let us not grow weary while doing good. Kasi po in due season, we shall reap if we do not lose heart. So therefore, pinakita po ng persistency nung balo na ang delay po must not become defeat. Hindi man siya binigyan ng kanyang persistency ng political power, pero binigyan po siya ng moral force. In the same way, the weak are not powerless when they can still pray, they can still cry, and appeal to the righteous God. Mga kapatid, lagi po natin pakatatandaan, maaaring baliwalain po ng mundo ang iyak po ng mga mahihina. But heaven records every righteous appeal. And this is the first part of the parable, hoping na marami po tayo natutunan, lalo na po sa pagiging persistent ng balo, na hindi po siya pumayag, na hindi po dinggin ng judge yung pagsusumamo po niya. At yan din po yung tinuturo ng Diyos sa ating lahat. Huwag po tayong basta sumuko kapag hindi pa po kaagad tumutugon ng Lord. We just need to keep praying, crying to God, coming to God, believing na yung ating po mga cases po, yung mga problema po natin, matters to Him. So at this moment, tayo po yung magpasalamat sa ating Panginoon sa mga aral na natutunan po natin. Maaari po ba na yuko po natin po mga ulo, pikit po natin po mga mata. Heavenly Father, maraming salamat po sa iyo po mga salita na nagbigay po paalala sa amin, ukol po sa justice at sa compassion. Lord, turo mo po kami na huwag pong patahimikin ng mga mahihina. Huwag pong baliwalain ang mga nasasaktan at huwag pong ipagsawalang bahala ang mga makaturungan daing. Ganon din po, Panginoon, bigyan mo po kami ng righteous persistence na hindi po madaling natitinag ng delay at ng pananampalataya na hindi po sumusuko sa katahimikan. Sa mga nanghihina, ikaw po ang pumigil po sa kanila na sumuko sa despair at tulungan mo po kaming patuloy na bumalik sa iyo. Kahit na hindi na po namin nakikita ang sagot, kami po'y patuloy magtitiwala sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo pong compassion, sa iyo pong justice. Muli, sa iyo pong lahat ng kadakilaan at kapurihan at buong ingat na ibinabalik po namin sa iyo. Ang lahat ng kapurihan. In the name of Jesus Christ. Amen. Praise God! Maraming salamat po sa ating Panginoon for this powerful reminder kung paano po tayong mga anak ng Diyos ay tinatawag po na hindi lang po pala para manampalataya, kundi para magpalakas din po ng pananampalataya ng mga kapatid po nating nanghihina. Habang sa atin naman po mga first-time viewers, ngayon pong gabi, tayo po'y pinanalhanan that God hears every cry. At alam niyo po, wala pong dasal na hindi po niya naririnig. At siya po mismo nagsabi na huwag po tayong manghinawa sa pananalangin. Kaya kung ikaw ngayon, pagod na, nanghihina ka, parang walang nangyayari sa buhay mo, gusto ko lang po sabihin sa inyo, God is still working. Kaya kanyang sagutin, kaya kanyang ibangon, itayo, kaya kanyang pagalingin kung may sakit ka, at kaya kanyang baguhin pagdating sa iyong mga sitwasyon. Maybe God is calling you right now, bumalik sa Kanya. Kaya oras na po to come again in prayer, to come again in faith, at magtiwala sa Kanya once more. At magsisimula po ito by accepting Jesus Christ as your Lord and personal Savior and believing in His gospel for you to be saved. So please listen to me. Pag sinabi po nating salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Ang sabi po rito, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins
according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the scriptures. Sa madalit salita, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. Perhaps, marami sa inyo, familiar po tayo dito, siya'y namatay, inilibing, nabuhay na magmuli, because this is a common knowledge. Public knowledge po yan, na kailangan po natin paliwalaan at sampalatayanan. Kaya ano po ang tanong? Is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya, naniwala, wala na tayong gagawin, ihinto or tutuldok na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, "For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God?" Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, hindi din po tayo matatapos sa pananampalataya lang, kundi kailangan sundin po natin ang gospel. Yan po dapat ang kalakip po ng paniniwala at pananampalataya. Ang gospel po ay sinusunod. Kaya lang po, another question is this: how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi po rito, "Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako kung pakiramdam mo, napakarami mo nagawang mali, kasalanan, patong-patong, mabibigat. Feeling mo, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Alam niyo po, ang tinitignan ng Panginoon yung ating pong mga puso. Yung ating taos puso, ang pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung first step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman po'y papatayan natin na ating mga kasalanan through repentance. Pangalawa, siya po'y inilibing, tayo naman po'y ililibing naman po natin ang ating mga kasalanan through water baptism. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, "Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life." Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan. Dito po yung pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po yung nabuhay na magmuli. So dyan naman po papasok ang ating transformation, ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po, na nabanggit po yan sa Romans 8:11, kaya hindi po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat po ng mga first-time viewers, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kailangan. Perhaps vices, bad attitudes, bad habits. Kung minsan nagtataka tayo, pinipilit natin magbago 1-2 buwan, pero bakit sa mga susunod na panahon bumabalik ka sa dati? Kasi po, sarili lang po natin. But once we receive the gift of the Holy Spirit, yun po yung sinasabi natin, power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong 3 bagay na ito kailangan maganap po sa ating mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gusto tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulo at pikit po ninyo inyong mga mata. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit po ninyo ang panalangin nito, andun yung ating pong taos puso na humingi po ng tawad sa ating pong Panginoon, sa lahat po ng ating pong mga nagawang kasalanan sa Kanya. Sige po, please repeat after me. Panginoong Hesus, tumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito,
tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay. At idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, sa lahat po ng gusto magpabaptize, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Or otherwise, ating pong FB page, mag-iwan lang po kayo ng mensahe para masagot po namin to give your further instructions. So thank you so much for joining us tonight. We pray that God's Word continues to strengthen your faith and encourage your heart. So see you next week, Thursday, 7 p.m. God bless every one of you, and to God be all the glory.